Importante pa ba ang diploma ngayon? Pues from a business owner's point of view, no, sa aking standpoint bilang owner ng isang business na meron kaming mga 80 plus employees ngayon. Umabot kami at one time ng 250 employees or more than that. Pero ngayon nasa mga 80 plus. Ito po yung masasabi ko. Ang diploma po maganda yan dahil sinasabi niya na ikaw ay may certain level of intelligence, nakaabot ka ng certain level of discipline, kaya mo nakuha yung diploma mo na yun. That's very good, no? Pero it's not the say-all kapag namimili ako ng mga employees. May mga employees ako ngayon na mataas sa mga posisyon na wala namang degree sa college. May mga nandun nga sa mga magagandang position sa company ko na hindi naman nakatungtong sa kolehiyo. Pero nandun yung hard work nila, dedication nila, seryoso sila sa trabaho, honest sila, at gusto nilang mag-improve. Yun ang importante. Kasi kung ang isang tao ay passionate sa ginagawa niya, maaasahan siya yung level of skills na kailangan para sa management level or pag-head ng isang department or division, madali namang matutunan yan. Kasi character talaga ibang tao, minsan na sila talaga ay may leadership characteristics, diba? Pinalaki sila ng magulang nila na siya ang nagpapalaki ng mga anak, mga kapatid niyang bunso or mga kapatid niya nakakabata sa kanya. No, meron talagang mga tao na merong characteristics na maging leader, na maging maayos sa trabaho, kaya hindi naman makikita sa diploma yon. Minsan ng mga tao hindi naman nakakakuha ng diploma, pero yun ay dahil sa hindi naman dahil sa bobo sila or hindi naman dahil sa medyo mahina ang utak nila, pero hindi lang sila nagkaroon ng opportunity. Pero ako natutuwa ako dahil nakapagbigay ako ng opportunity sa maraming mga tao at nagkaroon sila ng magagandang trabaho kahit kapos sila sa credentials kagaya ng diploma. Okay, yun lang masasabi ko. So if you show your company, no, kahit anong entry level pinasok mo, if you're an employee, entry level ka lang, kung ano lang, janitor ka, driver ka, ikaw ay tigalinis ng kulungan ng mga aso kagaya ng sa amin sa Manalo K9, and then pakita mo yung kaseryosohan mo sa trabaho, pakita mo seryoso ka, na yung oras mo hindi mo sinasayang, no? Nag-go the extra mile ka, ibig sabihin, hindi tapos na yung trabaho pero nagtatrabaho ka pa rin, no? Dahil gusto mong matapos yung trabaho. Ipakita mo sa boss mo, ipakita mo sa department head ninyo kung gaano kang kausay. Huwag mo isipin yung sasabihin ng iba na pagtatawa ng kanila, sasabihin sip-sip ka. Wala tayong problema doon, hindi naman sila magpapakain sa pamilya mo, di ba? Kapag oras ba ng problema, andyan sila para tumulong. Hindi naman, kaya ikaw lang ang tutulong sa sarili mo. Alagaan mo yung trabaho mo, kung ano man yung trabaho mo, at aangat ka, hindi pwedeng hindi. Makikita yan ng boss mo. Kung hindi nakikita ng boss mo yan, hindi ka ina-appreciate sa kumpanya mo, baka sa susunod mga kumpanya, may re-recommenda ka ng mga nakakakita sa iyo kung paano ka magtrabaho ng mahusay. Okay, Doc Abel Manalo po ito. If you want more tips like this, please comment below. Kung anong masasabi nyo tungkol sa topic natin ngayon, Manalo Group of Companies po ito. Please follow and share our videos.